Ang isa sa pinaka-major issue pa rin talaga ngayon sa Lakers ang depensa ng mga to na isang araw sa pinakamalaking factor sa mga blowout loss nila na nangyayari. Kahit mataas ang offensive output na ng Lakers, nakikitang malaki pa rin talaga ang defensive struggle ng mga to na mismong nakikitang malaking dahilan kung bakit nagkakaroon ng malaking point differential ang opponent team nila na lumitaw mismo ulit sa game nila kontra sa Knicks. Nasira dyan ang Lakers sa depensa dahil sa defensive breakdown ang Knicks merong 43% mula sa 3-point na nagawa na isang araw sa pinakamataas ngayong season sa team. Pagdating sa 3-point play, marami silang pag-create na tris na ginawa dyan kontra Lakers. Kaya sobrang hina ang araw talaga ng Lakers pagdating sa wing at perimeter depth nila. Ito yung pangatlong talo nila sa road game. Aminado rin kasi mismo itong si Redick na ang Knicks ang isa sa pinaka-dominant team ngayon pagdating sa pag-create ng open corner 3. Pero ang problema, hindi man lang nila yan na-expose sa game. Alam na nga pero parang hindi pa rin napaghandaan ng Lakers yan. Imbis na ang New York Knicks ang ma-expose sa game na to, sila pa ang na-expose lalo na yung defensive struggle na naman. Kaya ang Lakers bumabagsak talaga mula sa 26 na pwesto sa NBA defensive ratings pagdating sa 3-point D. Kaya nga sa report ngayon na lumalabas mismo habang papalapit na ang trade deadline, si Pelinka mismo ang nagsasabi na ang pinaka-focus ng mga to ang pagkuha ng isang 3-and-D guard sa market, elite two-way role na maaasahan sa shooting at defense. Yung mga pangalan na naunang lumabas sa potential 3-and-D guard na target nila, si DeAndre Hunter at Keon Ellis ngayon na-trade na sa isang multi-team deal kaya wala na yan sa mga option nila. Nasayang araw yung mga mababang value pero maganda at elite role player yung mga yan. Ang problema ngayon sa Lakers, yung mga natitirang pangalan tulad ni Wiggins, Trey Murphy, Herb Jones at Najee Marshall, yung iba dyan hindi na available sa trade at sobrang mahal ng asking price para sa isang trade kung pipilitin ng Lakers. Lalo na ang Lakers limited talaga ang asset at meron lang yung mga yan na isang first round pick, second round pick at 5 pick swap. Sa ngayon, meron silang expiring contract tulad ni Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber pero hindi ganong kataas ang market value ng mga yan. Kahit itong former first round pick nila na si Dalton Knecht, halos mawala na rin yung value ngayon sa market. Kaya yan yung isa sa malaking problema nila. Kaya nagkakaroon ng pressure sa Lakers habang papalapit ang trade deadline na to dahil sa hirap na galaw nila sa pagkuha ng role player at makumpleto ang roster upgrade nila. Pagdating sa isang role player na defensive versatile dahil sa limitado nilang trade asset at cap space ngayon dahil kay Redick na rin mismo kasi nanggaling yung pressure nito pagdating sa roster upgrade nila at pagkumpletong araw sa defensive 3-and-D guard dahil yan kasing araw talaga ang pinakakailangan ng Lakers para sa roster upgrade nila. Versatile player na mahusay sa perimeter defense ang nakikitang malaking problema para sa Lakers ngayon na kailangan nilang masolusyonan. Hindi sapat yung impact kasi nitong si Marcus Smart at Jake LaRavia kaya kailangan pa rin nga raw talaga ng upgrade ng mga to sa deadline na to. Samantalang si Luka naman ngayon hindi naman nagpapakita ang araw ng panic kahit wala pang nagagawang hakbang ang front office ngayon at sa report hindi niya pinipilit o tinatanong ang front office ng Lakers na gumawa pa ng agarang trade bago ang deadline na to. Kaya ibig sabihin lang nakikita na si Luka hindi nagpapanik kahit wala pang nangyayaring roster upgrade sa kanila. Wala pang public report sa frustration nito o sa demand trade na hinihingi nito para sa front office. Kaya halos wala pa rin talagang araw pressure para kay Rob Pelinka ang Lakers front office ngayon na gumawa ng desperadong hakbang o win now mode move nila ngayong trade deadline na pwedeng makasira ang araw kasi to sa future flexibility nila dahil nakikita dyan na pwede talagang nakapokus ngayon ang Lakers para sa long term plan para dito kay Luka Doncic kaysa gumawa ang araw yung mga to ng isang competitive push ngayong trade deadline na pwedeng masira lang yung future flexibility nila lalo na kung magdesisyon din mismo itong si LeBron na magpa-trade o gamitin ang buyout contract. Diyan na mismo matatapos ang post-LeBron era at pwedeng talagang ang Lakers mag-focus na lang para sa future contention dito kay Luka kasama pa si Austin Reeves.